Ang titulo ng presentasyong ito ay ang malaking epekto ng tinig ng isang ina. Kumusta kayong lahat? Nais kong gawin ang isang pagsusuri kasama kayo. Kailangan ko ang tulong niyo sa pagsusuri na ito. Maaari niyo ba akong tulungan? Madali lang talaga ang itatanong ko sa inyo. Napakasimple lang talaga nito. Dito, sa screen, makikita niyo ang isang problema sa matematika. Ang tatawagin ko ay pupunta dito sa harap para sagutan ang problema sa matematika at ipapaliwanag ito. Kung gayon, sino ang gustong pumunta dito sa harap? Marahil ay mas mabilis ang tibok ng mga puso niyo ngayon. Kung tatawagin ko talaga ang isa sa inyo at hihilingin sa inyo na pumunta dito sa harap para sagutan ang problema sa matematika, maaaring may stress kayo ng kaunti, madali man o mahirap ang problema. Gayunman, sa oras na yun, sa sandaling yun, ano ang mga pagpipilian nyo para maibsan ang stress nyo? Magpapahinga ba muna kayo saglit? O kakain ng masasarap na pagkain? Marahil ay ang mag-ehersisyo. Marahil ay ang makinig sa ilang nakakapagpakalmang musika. O ang magbasa ng isang kawili-wiling nobela. Ano ang pinakauna niyong pipiliin para maalis ang stress niyo? Ang lahat ay may kanya-kanyang paraan upang harapin ang kanilang stress, para mawala ang kanilang panloob na stress. Pero sa araw na ito, nais kong magrekomenda at magmungkahi sa inyo ng ibang paraan. Ito ay ang tawagan ng inyong ina. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Wisconsin-Madison University na nag-obserba sa psikolohikal na katatagan ng mga individual, maiintindihan natin ang epekto ng tinig ng isang ina sa kanyang mga anak. Si Leslie Seltzer, isang biological anthropologist, sinuri niya ang isang grupo ng mga bata edad 7 hanggang 12. Ginagawa silang magbigay ng talumpati ng walang paghahanda at sumagot ng mga serye ng mga problema sa matematika sa harap ng isang panel ng mga estranghero, gaya ng hiniling ko sa inyo na gawin. Sa sandaling yun, ang mga puso ng mga bata ay tumibok ng mabilis, labis silang kinabahan. At ang level ng cortisol nila ay tumaas ng husto. Ang cortisol ay isang hormone na direktang nauugnay sa stress. Pagkatapos ang mga bata ay hinati sa 3 magkakaibang grupo. Ang unang grupo ay personal na pinakalma ng kanilang mga ina. Ang ikalawang grupo ay pinanood ng isang video na walang epekto sa emosyon. Ang ikatlong grupo ay binigyan ng telepono. Hulaan kung sino ang nasa linya. Si nanay, ang kanilang mga ina. At ang epekto ng tinig ng kanilang mga ina ay kagulat-gulat. Naiisip niyo na ba ang mga resulta? Siyempre, ang unang grupo na nagkaroon ng interaksyon sa kanilang mga ina ay kumalma dahil kasama nila ang kanilang mga ina. Pero ang ikatlong grupo, nagawa nilang makipag-usap sa kanilang mga nanay sa pamamagitan ng telepono. At nagkaroon sila ng halos parehong hormonal na tugon gaya ng sa unang grupo. Kaya malaki ang naging papel na ginampanan ng tinig ng ina. At ang level ng kanilang oxytocin, na kilala rin bilang hormone ng pag-ibig, ay kapansin-pansing tumaas. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa hormone ng stress? Ang cortisol, naglaho ito sa tinig lang ng ina. Noon, alam natin na pag ang oxytocin ay nilabas sa konteksto ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao, karaniwan itong nangangailangan ng aktwal na pisikal na contact. Gayunman, sa pamamagitan lang ng tinig ng mga ina, nangyari ang parehong epekto. Sa pamamagitan nito, maunawaan natin na ang tinig mismo ng ina ay nakakapagpakalma sa atin at nagpapadama na may nagmamahal sa atin, na para bang kasama natin ang ating ina sa pisikal. Marahil ay alam niyo na ito, pero ang tinig ng ating ina ay higit pa ang nagagawa kaysa sa pagbibigay sa atin ng psikolohikal na katatagan. Higit pa rito ang ginagawa nito. Kaya, sa Stanford University School of Medicine, pinag-aralan nila ang tungkol sa aktibidad ng utak pag naririnig ang tinig ng isang ina. Ang ina ng bawat bata sa pag-aaral ay nai-record na nagsasabi ng 3 salita na walang kabuluhan. Ang dahilan kung bakit kinailangan nilang gumamit ng mga salita na walang kabuluhan ay dahil kung gagamit sila ng mga salitang may kahulugan, yun ay magsasaaktibo ng isang ganap na naiibang sistema sa utak.
Kaya habang sinusuri ang mga utak ng mga bata sa pamamagitan ng MRI, ang mga mananaliksik ay nagbigay ng isang maikling clip kung saan nakarecord ang mga walang kabuluhang salita na pakikinggan ng mga bata. Ang ilang recording ay may mga tinig ng kanilang mga ina, at ang ilan naman ay may mga tinig ng mga kababaihan na hindi nila kilala. Habang nagaganap ito, maingat nilang inobserbahan ang reaksyon ng utak. At kamangha-mangha, nakilala ng mga bata ang tinig ng kanilang mga ina ng tama. Kahit na maikli lang ang clip na pinakinggan nila, kahit na wala pang isang segundo ang haba nito, nakilala nila ang tinig ng kanilang ina ng may 77% na katumpakan. Kamangha-mangha rin ang mga resulta ng MRI. Ang utak ay naisaaktibo ng husto sa pamamagitan ng tinig ng kanilang mga ina kaysa sa tinig ng mga estranghero. Kaya ang tinig ng ina ay malaki ang epekto sa utak. Hindi lang ang primary auditory cortex ang naisaaktibo na may kinalaman sa pandamang pandinig. Pinasaaktibo din ng tinig ng ina ang iba't ibang mga bahagi ng utak ng bata. Ang amygdala, na may kinalaman sa mga emosyon, ay isa sa mga ito. Ito ay naapektuhan at naisaaktibo sa tinig ng ina. Ang mesolimbic reward pathway at ang prefrontal auditorial cortex ay naapektuhan din ng tinig ng ina. Gayun din, ang default na mode network ay naapektuhan ng boses ng ina. At may iba pang mga bahagi ng utak na naapektuhan din, gaya ng mga lugar sa utak na nauugnay sa pagproseso at pagkilala sa mga mukha. Ang lahat ng bahaging ito ay naapektuhan at naisaaktibo sa pamamagitan ng tinig ng ina. Natuklasan din sa mga pag-aaral na ang mga bata na mas naisaaktibo ang utak, pag naririnig nila ang tinig ng kanilang ina, ay may mas mahusay na kasanayan sa pakikipagkomunikasyon sa ibang mga tao. Sa pag-aanalisa sa mga resultang ito, sinabi ni Dr. Daniel Abrams na nanguna sa pag-aaral na ito na ang tinig ng ating ina ay nakakatulong hindi lang sa mga kasanayan sa komunikasyon, kundi pati na rin sa ating kakayahang bumuo ng mga personal na ugnayan. Pag ang mga anak ay gumugugol ng mas maraming oras kasama ng kanilang mga ina, at higit nilang napapakinggan ang tinig ng kanilang ina, napapabuti ang kanilang paglaki at nakakapamuhay silang may pagkakasundo sa iba. Gaya nito, ang tinig ng isang ina ay may malaking epekto at impluwensya sa atin na mga tao. Kung gayon, ito ba ay para lang sa pisikal na katawan? Pag tinignan natin sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, nasusulat, kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritual. Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Mayroon tayong mga makalupang katawan, pero paano natin matatanggap ang katawang makalangit mula sa Diyos? Pag tinignan natin ang Revelation chapter 4 verse 11 at Romans chapter 1 verse 20, nasusulat dito na sa kalooban ng Diyos ay nalikha ang lahat ng bagay, at ang kanyang di nakikitang pagka-Diyos ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kaya malinaw nating maiintindihan kung paano tayo makakatanggap ng katawang makalangit mula sa kung paano tayo binigyan ng Diyos ng pisikal na katawan. Gaya ng alam nyo, ang ating mga pisikal na ina ang nagbibigay ng buhay sa ating mga katawan. Pero ito ay sa pamamagitan ng isang proseso ng pagdurusa, sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo at pagbubuntis. Ang pasakit na ito na pinagdaraanan ng isang ina ay lumilikha ng isang ugnayan sa kanyang anak na nagtatagal pang habang buhay. Nasusulat rin ng Biblia, sa Galatians chapter 4 verse 26, ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ating ina. Kaninong ina siya? Ating ina. Hindi natin tinatawag ang sinumang babae na ina, tama. Tinatawag lang natin ang babaeng nagsilang sa atin na ating ina. Kaya ang babaeng nagsilang sa ating kaluluwa ay ang ating nag-iisang espiritual na ina. Ang Biblia ay malinaw na nagpapaliwanag at nagpapatutuo na gaya ng ang ating mga katawan ay nabibigyan ng buhay mula sa ating mga pisikal na ina. Ang ating kaluluwa ay nabigyan ng buhay na mula sa ating espiritual na ina.
Kaya nilikha ng Diyos ang ating mga makalupang ina ayon sa kalooban ng langit para maintindihan natin ang tungkol sa ating makalangit na ina. Kaya ang unang eksperimento na tiningnan natin ay ang siyentipikong katibayan na nagpapatunay na ang ating mga pisikal na ina ay nag-aalis ng stress sa pamamagitan ng kanilang tinig kahit na nabubuhay tayo sa magulong mundong ito. At ipinadarama nila na may nagmamahal sa atin. Kaya naman, ang tinig ng ating makalangit na ina ay nag-aalis at naglilinis ng ating mga kaluluwa mula sa pasakit na dulot ng ating mga kasalanan at nagpapadama sa atin na may nagmamahal sa atin. Napag-alaman sa ikalawang eksperimento ang katotohanan na ang tinig ng ating makalupang ina ang may pinakamalaking epekto sa ating paglaki at sa pagiging matatag ng ating emosyon at sa ating pagiging mabuti sa kabuuan. Ipinapakita nito na ang tinig ng ating makalangit na ina ang may pinakamalaking awtoridad para mabago tayo, malikha tayong muli, at para maging ganap tayo sa pamamagitan ng bawat salita niya. Maingat na isinasaalang-alang ang lahat ng bagay, malulutas ang bawat personal na problema pag pinakikinggan at sinusunod natin ang tinig ng ating makalangit na ina. Ang kanyang tinig ang muling nagpapabago ng takbo ng mga utak natin. Muli nitong nililikha ang ating mga kaluluwa. Ayon sa mga katibayan ng siyensya, ano ang kailangan ng mundo? Para malutas ang lahat ng problemang nagmumula sa kakulangan ng komunikasyon at nasirang pagkakasundo. Kailangan nating marinig ang tinig ng ating makalangit na ina. Tunay ngang umalingaw ang tinig ng makalangit na ina sa buong sansinukob. Inihuhula rin ng Biblia ang araw kung kailan bababa sa lupang ito ang espiritual na ina mula sa langit. Sa Revelation chapter 21 verse 9, sinabihan si Juan ng, "Halika, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal, ang asawa ng kordero." At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Malinaw at maliwanag na ipinapakita ng Biblia ang paglalarawan sa ating makalangit na ina, na bumababa mula sa langit tungo sa lupang ito. Kung gayon, bakit kailangan niyang pumarito sa lupa? Kailangan nating marinig ang tinig niya. Kaya ipinapakita sa atin ng Biblia na ang ating makalangit na ina ay magpapakita sa lupa sa laman para marinig natin ang kanyang tinig. Na tila hindi sapat ang biblikal na katibayan, binigyan tayo ng Diyos maging ng siyentipikong katibayan para maunawaan natin kung bakit sinabi ng Diyos sa atin na ang ating espiritual na ina ay bababa mula sa langit tungo sa lupang ito. Nagpakita siya sa laman upang marinig natin ang kanyang tinig na may malaking epekto sa atin na walang katulad. At nagbabago sa atin para tayo ay maligtas at maging kanyang mga anak. Kaya sa anumang sandali, magagawa ng makalangit na ina na gawin tayo, na pinakamaliit, na maging pinakamalakas. At gawin tayo, na pinakamahina, na maging isang makapangyarihang bansa, pag nakikilala, sinusunod, at lubos nating pinaniniwalaan ang ating makalangit na ina. Sa conclusion, ito ay isang di may kakailang katotohanan. Kailangan nating marinig ang tinig ng ating makalangit na ina, hanggat maaari para sa ikakabuti natin at ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung gayon, bakit ang epekto sa atin ng tinig ng makalangit na ina ay walang katulad? Gaya ng nilikha ng ating mga pisikal na ina ang isang di nasisirang ugnayan sa atin, sa pamamagitan ng kanilang pagdurusa na puno ng pasakit sa loob ng 9 na buwan. Ang ating espiritual na ina mula sa langit ay muling lumilikha sa atin, sa pamamagitan ng kanyang di nakikitang sakripisyo sa loob ng 6,000 taon, para tayo ay maging mga ganap at maging kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang kanyang walang sawang pag-ibig na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita mula sa kanyang tinig. Kung gayon, may iba pa bang tunog, musika, o ibang tinig, na mas mahalaga o mas kapaki-pakinabang na pakinggan maliban sa tinig ng ating makalangit na ina? Ayon sa konkretong katibayan, sa tingin ko, sa pagkakataong ito ay alam niyo na ang sagot. Maraming salamat, makalangit na ina, sa pagbibigay sa amin ng iyong walang kamatayang pag-ibig at ng iyong pagtitiis, sa pamamagitan ng sakripisyo mo.